Welcome to Donmar TV News Channel. Malalaking proyektong pang-infrastruktura para sa pag-unlad ng bansa ang ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kabila ng mga hamon dulot ng pandemya, nagsimula at nagpatuloy ang ilan sa mga ito. Isa sa pinakamahalagang proyektong natapos ngayong taon ay ang Metro Manila Skyway o ang Skyway 3. Ito ang 18.83 km long elevated highway na nagdurugtong sa North at South Luzon Expressways. Nagsimula na rin noong Hulyo ang operasyon ng dalawang karagdagang istasyon ng Light Rail Transit 2 sa Marikina Pasig area at Antipolo sa ilalim ng LRT2 East Extension Project. Ipinakita na rin ngayon lang Disyembre ang mga bagong train sets para sa nalalapit na operasyon ng Metro Rail Transit Line 7. Inaasahang mapabibilis nito ang travel time mula sa Quezon City hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Nagpapatuloy din ang pagpapatayo ng Metro Manila Subway na tinuguri ang Project of the Century na kokonekta sa Ninoy Aquino International Airport at Valenzuela City at inaasahan ang partial operability nito sa katapusan ng 2022. Gayun din ang Light Rail Transit o LRT1 Cavite Extension Project at Manila Clark Railway Project na inaasahang makapagsisilbi na rin sa publiko para sa biyaheng Tutuban-Malolos sa taong 2023. The identified rail projects in our existing master plans, in our existing roadmaps are almost all in implementation stage. We have 3 or 4 more corridors to go. Currently, we are starting to work on the next pipeline, the next master plan, the next roadmap of rail projects. Ilang bagong tulay rin sa Metro Manila na makatutulong upang maibsan ang mabigat na trapiko at mapabilis ang pagbiyahe ng mga motorista ang natapos na ngayong taon. Ito ay ang BGC Ortigas Center Road Link Project at Estrella Pantaleon Bridge. Nagsimula na rin ang konstruksyon ng ilang mega bridge projects sa pagitan ng mga pulo na layong pagdugtungin ng Luzon, Visayas at Mindanao. The main objective of the department is not only to build but also to connect. It is important that the infrastructure projects we built are integrated and complement each other for it to be sustainable and promote inclusive growth across the country. Our main strategy is to build well-planned and integrated infrastructure that will decongest and avoid overconcentration of socio-economic activities in highly urbanized areas and promote regional development. At upang makasabay ang Pilipinas sa pagbabago, ilang paliparan din ang isinaayos at ginawang world class. Dalawa rito ang state-of-the-art na Clark International Airport New Passenger Terminal Building at Bicol International Airport. Hindi rin nagpaiwan sa pagbabago ang mga lalawigan dahil natapos na rin ngayong taon ang bagong Calbayog Airport at ang expansion ng General Santos Passenger Terminal Building. At sa kabila ng mga antala at ilang problema sa pondo, kontrata at ng pandemya, nagpapatuloy din ang paghahanap ng paraan ng pamahalaan upang maisaayos ang Ninoy Aquino International Airport na siyang kinukonsidera bilang Manila's premier airport. So, we're not saying NAIA is great, but we're saying that they're not bad. We regret that the previous unsold proposal fell through. But those were stringent requirements by the government. If they cannot pass the financial requirements as provided by the DOF and the NEDA, then what can we do? We want the best deal or the most beneficial arrangement for the government. Ayon sa National Economic and Development Authority, nasa 14 na proyekto na nagkakahalaga ng 116.1 billion pesos ang matatapos sa 2021 sa ilalim ng Build program. Habang 4 sa mga proyekto ang inaasang makukumpleto sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa June 2022. Sa kanyang huling State of the Nation address, ibinida ni Pangulong Rodrigo Duterte ang malalaking proyektong pang-infrastruktura na umusad sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ngunit may mga personalidad at grupo ang nagsabing inaako lang ng Pangulo ang ilan sa mga proyektong ito na nasimulan na sa ilalim ng mga nakaraang administrasyon. May mga pagtutulig-saman at naranasang balakid dulot ng pandemya. Nais pa rin ng Pangulo na matiyak na matatapos ang pagpapatayo ng mga flagship project ng administrasyon sa natitira pa niyang araw ng panunungkulan. And to sustain our momentum in infrastructure development, I have directed DPWH, DTR, NEDA, Department of Finance and DBM to be on full speed to ensure that our flagship project
will be completed within my term, especially those that could help disperse economic activity outside of the densely populated Metro Manila. Umaabot ang nasa 5 trilyong pisong pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa nasa 20 pangunahing proyekto na nasa listahan ng Build program. Umaasa ang pamahalaan na maipagpapatuloy ang mga ito kahit sa ilalim ng ibang administrasyon. Let us fulfill our promise and commitment to the entire nation to accomplish sustainable projects that will continuously improve the lives of Filipinos even beyond the term of the President. With 14% voters preference pala po, or equivalent sa boto po na 9,000 lang po, 778. I repeat, distant second kung sa honor roll mga kababayan, valedictorian si Bongbong Marcos, si Lomi nasa second honorable mention lang po. Hindi man magsalatorian kasi yung points niya mababa. Hindi umabot sa salutatorian. Ni first honorable mention, hindi pa rin qualify. Second honorable mention. With the distant stars. Distant star? Falling star. 14% mga kababayan or 9,778. Hindi ito yung panahon ninyo. Sabi ko nga, mag-hibernate na lang kayo muna ng mga 50 years. After 50 years, baka wala na rin. Siyempre, wala na. Matatanda na. Goodbye na. Goodbye Philippines na. Wala eh. Sayang lang ng inyong mga pagpapagod. Wala man pong walang pupuntang maganda. Talo kayo talaga. Talo. Huwag na kayo din umasa doon sa magic. Mahirapan kayo mag-magic ngayon. Noon na kapag magic kayo, kasi yung puno, si Panot. Si Panot yung Pangulo eh. Na nakapag magic kayo. Pero ngayon, mahirapan kayo. Di ba? So, sabi ko sa inyo, mga funders nitong mga politiko, all the rest of the candidates, other than yung si Bongbong Marcos. Si Bongbong, di man po yan hihingi sa inyo eh. Ang iniiling lang po ni Bongbong Marcos, magkaisa na po tayo. Yun lang ang hiling niya. Magtulungan tayo na ibangon ang ating bansa. Diba? Yan man lang. Pero umingi sa inyo ng pondo. Ito nga relief operations po. Kayo ulit, hindi siya umingi. Yung gustong tumulong siguro, welcome. Ipadaan sa kanyang unit team, wala mang problema yon. Pero mag-fundraising, hindi pa nag-fundraising si Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin nun, preparado siya. Di ba? Preparado. Napaka-importante yung pondo sa eleksyon pag hindi ka man makagalaw. Kung ngayon, mga kababayan, kandidato siya for president, pero tingnan ninyo, nakapag-release pa ng milyon-milyon na cash assistance and in kind relief doon sa. So ibig sabihin, hindi siya apektado, hindi apektado yung budget niya for mobilization ng mga tao niya para sa kampanya. Alam natin na napakalapit na 5 months away na lang po yung election. So you need funding. Dapat liquid ka. Lagi. You see?
The rest, ay, sayang ng taya ninyo. Tumaya na lang kayo sa manok na pula. Yung ibang manok, wala na po. Tinola. Ang labas ninyo po, tinola. Sigurado yan. Yun man lang po, mga kababayan. Kansyaw-kansyaw, ganun-kansyaw. Mr. Maravillas, yun ang result kahit tanong survey. Paano kayong mananalo? Sabi ko sa inyo, mag-isip kayong maigi. Tingnan ninyo ang mga survey, ni minsan hindi kayo po manalo. Be it street surveys or itong traditional survey, yung latest, almost parehas po yung latest ng Okta Research. Kaya lang mas mataas yata yung ratings doon ni Bongbong Marcos. 54% yata yun kung di ako nagkakamali, o 53 yun. Tapos si Lomi 14 ba yun or 16 sa Okta? Parang 14 eh. Hindi ko na ma-recall masyado. Pero ganon kalawak yung lamang, mga kababayan. Asa pa kayo? Gising na po yung mga mamamayang Filipino. Gaya kung ako sa inyo, gagatungan mo na naman niya, Mr. Maravillas, yung mga funders. Abala kayo. Pag hindi kayo nakinig sa aking mga sinasabi sa inyo, sayang lang yung milyon-milyon yung kwarta. Kung ako sa inyo, yung kwarta ninyong yan, huwag na ninyo, hawakan na lang ninyo po. Huwag na ninyong bitawan yan. Di ba? Walang rason na bibitaw pa kayo. Pupundoan ninyo si napakalayo. Hindi ninyo ito nakikita? O di ba itong Pulse Asia, itong Social Weather Station, Okta, may mga kakaalyado ninyo yan, mga pingklawan yan. Kung ito mismo na mga pingklawan na mga survey firm, ito yung result ng kanilang survey, ano ang rason na pagdudahan pa ninyo na Bongbong Marcos is unstoppable? Bongbong Marcos will be the next President of the Republic of the Philippines, the 17th President. Pacquiao. Pangatlo na po si Pacquiao. Nalampasan ni Pacquiao, mga kababayan, si Yorme. Paano yan? 12%. 8,251. Yorme, pang-apat. Ang nakuha niyang ratings, mga kababayan, 6%. Kalati ni Pacman. At makita mo rito, 14% si Lomi. Yung showdown po, hindi na between Yorme and Lomi. Si Pacman na po yung sumingit. You see? Yorme, 6%. Or equivalent sa boto po na 4,382 lang po ang nakuha. Ping Lacson, number 5. 5% din po yung nakuha niya. Or 3,178 votes. You see? Norberto Gonzales, number 7, 0.2% or 115%. 115 votes. Leo de Guzman, 0.1% or 71 votes. Si Ernie Abela, 0.1% or 37 votes yung nakuha. Ang undecided, mga kababayan, 7% or equivalent sa 5,117 votes. Sabi rito, note, Antonio Parlade was included in the list but was not chosen by any of the respondents. 0 si Parlade, sa madaling sabi, mga kababayan. You see? Ngayon, kinompute ko po ito. Alam niyo po, nang computein ko, inad ko yung boto ni Lomi, ni Pacquiao, ni Yorme, ni Ping, ni Go,
ni Gonzales, ni Di Guzman, ni Abela, umabot lang po ng 28,000 plus. 28,000 plus, 28,500 plus, ganon. So hindi pa po umabot sa boto ni Bongbong Marcos na 35,745 kahit magkaisa sila. Mag one-on-one na lang, mga kababayan, at isa na lang yung i-field nilang kandidato sa oposisyon, talo pa rin.